Pwede ba natin bigyan ng magandang ngiti ang ating mga katabi, mga kapatid? And everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Come on, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Can we shout, Lord, you are good! And your mercy endureth forever! Minsan pa, mga kapatid, Lord, you are good! And your mercy endureth forever! Hallelujah! Hallelujah! Samahan nyo kami, mga kapatid! At tayo umawit sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Minsan pa, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, awitin natin sa ating Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Hallelujah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Hallelujah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sing the Lord, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time.
that you've given to us, Panginoon. We're sorry for our sins, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord God, I pray, Lord God, na bigyan niyo po ng victory ang service namin ngayon today, Panginoon, Lord God. Lahat ng tatayo sa pulpito, Panginoon, itago niyo po kami sa inyong likuran at kayo lamang po ang mapapurihan ngayong araw, Panginoon. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Come on, mga kapatid. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Oh God, hallelujah, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Habang hindi karapat-dapat Pagkukulan ng kapal, pagwagas mong magsinta. habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya
Praise the Lord! Hallelujah! Patuloy natin purihin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! We exalt you in this place, Panginoon. Hallelujah! Praise God! Tinatawagan ko po ang ating mga bisita. Wala po. At tinatawagan ko po yung nagdiwang po ng kaarawan last week po. Sister Aina po. Awitin po natin mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise the Lord. Salamat mga kapatid. Ayan, talagang punong-puno ng pagmamahal ang aking birthday this year. Praise God. Salamat po sa inyong mga greetings. Ayan, hindi ko po kayo na-reply ni isa-isa. Pero tuloy ako na salamat sa LM. Salamat po sa cake, pa-surprise. Ayan, salamat po. At higit sa lahat sa ating Panginoon. Praise God. Minsan iniisip ko kung hanggang ilang taon ako. Pero, ayan, ang aga pa ata, no? Ayan, but ang importante ay patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon sa anumang mangyari sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Praise God. So, sa Panginoon ang kapurihan. Amen. Praise the Lord. Tinatawagan ko po si Brother June para pag-pray. Praise God. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na ito. Muli mo kaming pinagtipon-tipon sa aming sa pananambahang ito, Panginoon, O God. Lord Jesus, sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin po namin, O Diyos, ang pagpapala, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin sa oras na ito, O God, salamat sa buhay ng aming kapatid, Sister Aina. Lord Jesus, Lord, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasang espiritual, kalakasang pisikal, Panginoon, O God. Hallelujah. Patuloy mo siyang ilayo, Panginoon, sa anumang karamdaman. Hallelujah. Sa anumang pagsubok, Panginoon, sa kanilang buhay, kasama ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Ang Epis family, Panginoon, O God. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang ministry, Panginoon, O Diyos. Pagpapala, espiritual, pisikal, Panginoon, at material na bagay, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord Jesus, patuloy kang maghari sa buhay niya, Panginoon, kasama ang kanyang pamilya, Panginoon, O God. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoong Diyos. Hallelujah. At walang hanggang pagpapala, Panginoon. Ang buong Epis family, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang ang pagpupuri, sa iyo lamang ang pasasalamat, Panginoon, O God. Maraming salamat muli, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.
Praise the Lord, mga kapatid, manatili po tayo nakatayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Psalms 84 verse 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Praise the Lord, mga kapatid. Makaupo na po tayo. Meron po tayong panonorin na video, mga kapatid. Thank you po, MMT. Mga kapatid, sila po ay mananampalataya ng United Pentecostal Church. Naglalakad po sila, mga kapatid, papunta sa church, 7 kilometers po. Tapos yung dadaanan pa nila, nakita nyo, ilog, tapos putik. Pero hindi nila alintana yun, mga kapatid, na makarating lang sila sa bahay ng Panginoon. Sobrang na-bless ako, mga kapatid, kasi nung isang beses na parang sinipon lang ako, parang ayoko na po magsimba, parang nahiya po ako, mga kapatid, nung nakita ko yung video na yan, sobrang nakaka-bless po. Dahil po yun, gaano man kahirap, mga kapatid, yung sitwasyon nila, pero hindi nila alintana. Ma-feel lang nila yung presence ng Panginoon. Praise God. Mga kapatid, sana po tayo ganun din, mga kapatid, sa araw ng linggo, kahit anuman pagdadaanan natin, sana po makarating tayo dito every Sunday po. Dahil sa araw-araw po, mga kapatid, nakikipagdigma po tayo at hindi po tayo mananalo kung wala po yung presence ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Katulad po ni King David, mga kapatid, sa text natin, ang sabi niya doon na mas maigi pa na isang araw na sa bahay siya ng Diyos kaysa 1,000 araw na nasa labas siya, mga kapatid. Na siguro marahil nung mga panahon na yun, na sinulat na yun, mga kapatid, noon yung mga time na nagtatago siya mula kay Saul or kay Absalom, na ninanais niya na makarating sa bahay ng Diyos, dahil sa bahay ng Diyos andun yung presence ng Panginoon. Kung babasahin mo yung buong chapter po ng Psalms 84, andun yung pagnanasa niya na makapiling yung presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Sana tayo, mga kapatid, patuloy po tayo na magpalakas sa bawat isa, mga kapatid, hanggang sa pagbalik po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po ng exhortation natin, The video says a lot.
So, napakahirap ng kalagayan ng ating mga kapatid doon, ngunit hindi nila alintana yun. Talagang sinikap nilang makarating sa bahay, panambahan, sa bahay ng Diyos, para lang para lang puri sa ating Panginoon. So today is the day that the Lord hath made, that we are going to rejoice unto the Lord. Hallelujah, Jesus! Praise the Lord! The Lord deserves our praises, mga kapatid. So open your mouth to sing, to praise unto the Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise God.
give you praise, to give you thanks, to honor you and glorify your name, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. 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 There is none like you. No one else can
kapatid, sa mapagpalang maulan na umaga, mga kapatid, na mayroon sa atin. Ngunit tayo po ay pinagpala pa rin ng ating Panginoon. So welcome po sa atin, mga kapatid. God is good and He is always good in good times and in bad times, mga kapatid. Maupo muna kayo, mga kapatid. So mga kapatid, meron tayong reenactment na gagawin dito sa ating local church dahil tayo po ay naka-receive ng recognition on this sa recent na naganap na LM conference, mga kapatid. And before I also say it, let me also say, mga kapatid, na sa youth naman, nung last youth conference, actually nakapasok ang ating church as top 16 or top 17 sa giving ng kanilang tawag nito, Shapes for Christ, or yung bagong term na Move the Mission, mga kapatid. However, ang na-recognize lang nung conference ay yung top 10 lang, mga kapatid. Pero kung sa tutuusin, nakapasok tayo sa top 20 giving ng MTM or Move the Mission ng youth ministries sa buong distrito, mga kapatid. Amen. So this time, we would like to also give this certificate of appreciation by the United Pentecostal Church in the New Southern Luzon District, presented to UPC Pressed Olive Sanctuary under Pastor Jaire Epis for contributing an amount of 31,243 as their support to the Handful of Rice project for the year 2024. Given this 17th day of July 2025 at Claro M. Recto Events Place, Lipas City, Batangas. And also, babasahin ko rin, mga kapatid, yung isa pang recognition bago tawagin ang ating mga officials. Nakapagtala rin po tayo, mga kapatid, ng second highest delegates for the Section 3, mga kapatid. And we received this recognition to the Press Olive Sanctuary. Both recognition po are signed by our District LM President, Ma'am Joanne Veneracion, and Minister Rose de la Cruz, ang ating NSLD LM Secretary. Tawagin ko po ang ating mga officials ng Ladies Ministries, mga kapatid, to reenact this award. Amen. Congratulations po sa ating mga kananayan. And let me give you a little background on it. That's why mamaya we will pray specifically for the healing and recovery ng ating LM President, mga kapatid. Kasi one of her plans na Lord willing ay matuloy po, mga kapatid, through the Handful of Rice ay naghahanap sila ngayon ng campground sa Rizal, sa ating section. So, plano nila na magkaroon ng campground ang ating sariling section, mga kapatid, dahil bibigyan siya ng allotment from the HOR giving. In the past, tayo po ay nakapagbigay ng ang ating distrito, ang buong Ladies Ministries ay nakapagbigay ng amount contributing to the building ng mga campgrounds katulad ng sa Maragondon. Pero hindi lang po yon, yung campground sa Section 5, Mindoro, malaki rin ang napundar ng HOR doon, and yung campground sa tawag nito, sa Mindanao, mga kapatid, meron ding naging contribution ang Ladies Ministries doon araw-araw, taon-taon ay nagre-release ang Handful of Rice in millions of pesos para po ma-develop ang ating mga campground, mga kapatid. So yung HOR giving po ninyo ay napakalaking tulong siya sa ating organization. So maaring hindi man ganun ka-ramdam pa sa ngayon, pero pagdating ng araw, mga kapatid, ay kapag mapag-develop tayo ng mga campgrounds,
ay yun po yung magiging benefit sa atin. Siyempre, yung mga events noon, Lord willing, doon mailagay mga kapatid at mas malaki yung magiging pagbaba ng ating mga registration fees. So isa yun sa mga plano mga kapatid ng ating section na magkaroon ng sariling campground, and meron ng naging assurance ang ating LM President that time na portion or ipaplano nila, ipaplat nila na mailinya ang Section 3 na magkaroon ng campground mga kapatid. Amen? Kaya salamat sa patuloy ninyong pag-support sa ating mga giving mga kapatid, and also sa youth ministries, ganun din po. Just this month na i-release na yung 2 motorcycle na ibibigay sa mga pioneering pastors doon sa mga lugar na talagang hindi makapasok yung 4 wheels or hirap yung pastor mga kapatid to bring the gospel mga kapatid. So sa ating distrito, 2 pastors ang naka-receive ng brand new motorcycle mga kapatid from the giving naman ng Move the Mission. Kaya it's a great honor na ang church ay nakakapasok mga kapatid sa mga top 20 givings. I think ang AMD rin nakapasok rin tayo this year. And hindi lang AMD, hindi lang LM, hindi lang youth, buong lahat ng departments natin, Sunday school at saka home missions, ay nakapasok tayo sa top 20 giving ng taon na to, or rather 2024 mga kapatid. From the churches of 250 turning 260 churches, ay tayo po ay kasama doon sa 20 na top giving. For the LM, top 10, kasama sa top 10. You got the top 9 place. And tinignan ko yung recent reviews, recent giving natin, mas mataas tayo compared nung 2023. However, may mga humabol talaga ng mga churches. May mga sinikap talaga ng mga churches, mga patid, na makapunta sa mas mataas na place. Anyway, the Lord blesses our giving, mga patid, and the Lord blesses all your givings, and purihin natin ang ating Panginoon. So tayo lahat, mga patid. By this time, let's unite ourselves in prayer. We'd like to also render this prayer po para sa ating LM President this time, who needs healing in her bodies. Purihin natin ang Panginoon. Lord, You are the God that healeth us, Panginoon. You are the God that healeth every sickness, Lord. And galing sa iyo ang buhay, galing sa iyo ang kalakasan, galing sa iyo ang kagalingan, Panginoon. Aming tinataas sa iyong presensya, Lord, si Ma'am Joanne Veneracion, that you will pronounce complete healing on her bodies, that you will pronounce recovery on her body, Lord, for the ministry na nilaan mo pa sa kanya, for the mission, Lord, na nilaan mo pa sa kanya, Lord. At kami po ay nagkakaisa, Lord, na nanalangin sa iyong harapan, sa trono mo, Panginoon, asking for mercy and your grace and strength and favor from you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin natanggap na ito, Panginoon, ng aming kapatid, Lord, ng aming leader, at natanggap na namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord. And today, as we receive your word, Lord Jesus, I pray for your blessing upon everyone who hears your word and who does your word. We give you all the glory and all the praises and honor. In Jesus' name I pray. Amen. I would like to read, mga kapatid, in Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Kung tutuloy natin sa 23, gentleness, self-control, against such things, there is no law. Mga po na kayo, mga kapatid. To be quite frank, mga kapatid, this message is a little hard to preach dahil mahirap din siyang gawin in our human way. When we talk about the fruit of the Spirit, this is something, mga kapatid, na impossible na gawin kung wala ang tulong ng banal na Espiritu sa atin. But anyway, the Lord is coming very soon. While we count the numbers of souls being baptized in Jesus' name,
habang binibilang natin yung mga souls at mga kaluluwa na nakaka-receive ng banal na Espiritu, I think napakahalaga rin mga kapatid na simulan natin bilangin ang mga fruit of the spirits na nasa atin mga kapatid. Yung baptism ng Holy Spirit is not just a number na nire-report natin sa ating organization. Yes, we celebrate kapag mayroong first time naka-receive ng banal na Spirit. Yes, tayo po ay nagdiriwang pag mayroong nakakatanggap ng banal na Espiritu at mayroong nababautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. But the reality is, yung pagpuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, is just the first step in many growth. Isa lang po yun sa mga naunang hakbang para po tayo ay lumago at lumalago sa panampalataya sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang pagpuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, yes, kalooban ito ng Panginoon, but the journey hindi po nagtatapos doon. When we receive the Word of God, ang natanggap po natin, mga kapatid, ay yung tinatawag na binhi, seed. The Word of God is the seed that we receive. At yung binhi po na yan, mga kapatid, ay nagkakaroon ng breakthrough. Yung binhi po na yan, mga kapatid, ay nagkakaroon ng break doon sa shell niya, lumalabas siya doon, mga kapatid, pero kailangan niya ng madiligan, kailangan ng tubig, mga kapatid, kailangan ng nutrients sa ground. Amen. At yung tubig ay sumisimbolo, yung banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay sumisimbolo doon sa tubig na kinakailangan ding madiligan. At dahil diyan ay lalago yon, dahil diyan ay magkakaroon ng breakthrough yung binhi na nailibing, tapos tutubo siya, magkakaroon ng sunlight, mga kapatid. And let me tell you that the ground is you. Every one of us is the ground. At depende sa ating pag-accept sa Word of God, mga kapatid, ay nakasalalay doon yung magiging growth ng Word of God. Pare-parehas lang yung capacity ng binhi. Pare-parehas lang yung potential ng binhi, mga kapatid. Kung ang mango seed number 1 ay pwedeng lumago ng sabihin nating 10 feet high, 20 feet high, 30 feet high, o kaya naman ang mango seed 1 ay pwedeng mabuhay ng 20 years, 30 years, I don't know kung may 50 years, then siguro ganun din yung capacity, ganun din yung potential ng mango seed number 2. Tama po ba, mga kapatid? Kung kayang gawin nyo nung unang buto, kaya rin gawin nyo ng pangalawang buto, mga kapatid. But something in the process nung kanilang pagtanim, doon sa lupang tinanim, mga kapatid, doon sa supply ng tubig, doon sa quality ng ground, merong dahilan, merong pagbago doon sa process. Bakit yung seed number 2, mga kapatid, ay nabuhay lamang ng 10 years at yung seed number 1 ay nabuhay ng 50 years. Mayroong reason, mga kapatid, bakit yung seed number 1 ay nagbunga ng napakaraming mga bunga na masasarap, matatamis, at yung seed number 2, mga kapatid, ay hindi masyadong nagbunga ng mga masasarap na mangga at kulang ang kanyang nutrients at agad siyang namatay, mga kapatid. Kahit na galing lang sila originally sa isang puno, nakadepende po, mga kapatid, doon sa ground, ang kanilang growth. Nakadepende po, mga kapatid, doon sa supply ng tubig, ang kanilang naging growth. But we are just talking about the same seed, with the same potential, with the same quality, mga kapatid. Tama po ba? Ganun po ang salita ng Diyos. It is the Word of God na naitanim sa atin. But you will be amused sometimes. Tayo ay magtataka minsan. Galing sa isang church, galing sa isang pastor, galing sa isang organization, pero different yung growth, mga kapatid. Let me tell you today, the problem is not in the seed, the Word of God. The problem is not in the Holy Spirit. The problem is nandoon mismo sa individual on how they took care of the Word of God and how they host the Holy Spirit, mga kapatid, and how they correct themselves in the acceptance of the correction ng Word of God and ng kanilang mga pastors, mga kapatid. So let me tell you this. The title ng ating preaching, mga kapatid, is this: A Kinder Church. Can we say that, mga kapatid? A kinder church. Can we make a kinder church? Sige, one more time. A kinder church. Can we make a POS, mga kapatid, a kinder church?
Can we make the UPC a kinder church, mga kapatid? Kaya natin gawin yan. Okay, binibilang natin mga kapatid yung kaluluwang nababautismuhan ng banal na Espiritu. How about the fruit of the Spirit? Kaya ba natin siyang bilangin? Right now as we speak, right now as you listen, kaya ba nating i-assess ang sarili natin how many fruit of the spirits ang talagang bumunga na sa ating mga puso't isipan at sa ating paglilingkod sa Panginoon? Because when we face the Lord Jesus Christ, hindi lang niya tatanungin mga kapatid kung tayo ba ay nakapuspos, nakareceive na ng Holy Spirit, hahanapin din niya mga kapatid ang mga fruit of the Spirit na nasa atin. Now, before I continue mga kapatid, kung ikaw ay bago pa lang, recently pa lang nakareceive ng Holy Spirit, then probably hindi pa masyadong applicable sa iyo to dahil gaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid, ay nagsisimula pa lang tumubo ang buto sa iyo, mga kapatid. Kung hindi ka pa nakaka-receive ng banal na Espiritu, then ito ay medyo advanced na topic sa iyo. But for many of us, mga kapatid, na matagal nang naka-receive ng banal na Espiritu, mga kapatid, it is imperative na hahanapin na sa atin ng Panginoon nasaan ang mga fruit of the Spirit na matagal na nating na-receive, mga kapatid. Nasaan ang word na matagal nang naitanim sa atin. Ano na ang itinubo nito sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Bakit ganito po ang aking title, mga kapatid? The word kindness, pag titingnan natin ang mga secular dictionary, ang kindness ay sinasabing virtue. Or kaya minsan tumutukoy siya doon sa parang lumilevel siya doon sa pagiging mabait, pagiging nice, pleasant, smiling, getting along, madaling kasama, hindi madaling mapikon, parang ganun ang definition ng mundo, mga kapatid. But in the Greek word, the word kindness, mga kapatid, ang pinaka-meaning niya ay morally excellent. How can you combine? Kung ikaw ay morally excellent, how will you balance it out? Paano natin babalansehin? Kung mataas ang standard natin sa morality, paano mo papakisamahan ang tao, mga kapatid, na hindi ganun? Diba? Paano mo ibabalanse yung bagay na yun? Yun ang isa sa mga definition ng Greek word na kindness, mga kapatid. Pwede rin siyang i-translate sa goodness and sa kindness. Tapos usefulness, yung pagiging kagamit-gamit o kaya morally excellent. In the recent years, makikita natin ang mundo nagkaroon ng mga iba-ibang kindness activities, kindness advocacies. Ewan ko kung sa experience ko lang sa mga past companies na nakapagtrabaho ako, pero hindi ko alam kung sa ibang company nagkaroon din ng mga kindness advocacy, mga kapatid. For example, doon sa aking pinanggalingan na telco, ang ano nila, if I can name the company, ang kanilang naging tagline ay a kinder globe. Kasi na-experience ng company na yon, mga kapatid, na from frontline, sila yung recipient ng customer complaints, customer concerns, sila yung naging recipient. And then dahil ganun yung naging treatment sa kanila sa frontline, nadala nila sa loob ng company, nadala nila sa loob sa upper management, at naging kultura ng company, mga kapatid, na para bang toxic lahat ng mga tao. Kaya nagkaroon sila ng isang advocacy that it took them years to actually do it. And hanggang umalis ako doon ay nagsastrive pa rin yung company to do it, to implement it. At hindi ko sinisingle out yung company na yun, mga kapatid, dahil marami rin siyang mga partner companies na inadapt yung kindness advocacies. Marami rin mga tawag nito, competitor companies na ganun din ang naging advocacy. I think ang SM nagkaroon din ng ganung advocacy, mga kapatid. Kindness advocacies. Nakakagulat na nagkakaroon ng ganung advokasya sa panahon na to, sa 21st century, na sinasabing advance ang human rights, na sinasabing advance ang human development,
na sinasabi nagkaroon ng advancement sa social development, mga kapatid. And yet, yung isa sa mga basic na teaching na tinuturo as early as kindergarten, mga kapatid, na maging mabuti ka, na maging kind ka, and yet tinuturo siya doon sa corporate level. Hindi niyo ba naisip yon, mga kapatid? Di ba? Sinasabi natin, 21st century tayo, wala na tayo doon sa inhuman age. Sinasabi natin, mga kapatid, wala na tayo doon sa dark ages. Sinasabi natin napaka-advance na ang development ng humanity sa panahon na to. Ng human culture sa panahon na to. And yet, the companies, mga kapatid, yung mga malalaking kumpanya, they started to do kindness advocacies. One of the website na recently naging sikat ay Random Act of Kindness. Isa sa mga naging reason ng advocacy na yan, mga kapatid, ay isang magulang na sinusubukang ipagtanggol ang kanyang anak na binubuli. These are relevant issues, mga kapatid. Nakakagulat na ganun ang nagiging advocacy ng mundo ngayon, na maging mabuti tayo sa kapwa natin, samantalang ang kabutihan ay tinuturo sa mga bata, the earliest possible time, tinuturo na siya. So dapat yung mga adult, mga kapatid, ay hindi na tinuturuan. Automatic na dapat. But because of differences in culture, languages, mga kapatid, because of the stress level ng mga tao, sinabi rin naman ng end times yan, ng Bible yan, sa huling mga araw. Talagang perilous times eh. Sinabi rin naman sa Biblia yan, morality will decline to the point na yung pinaka-basic na teaching sa mga bata ay tinuturo pa rin sa mga adults. Because of the decline of the morality. Pero hayaan natin ang mundo magpakamundo, mga kapatid, dahil ganun talaga ang mundo. Pero wag nating hayaan na papasok yung ganung klaseng spirito sa loob ng church. Hallelujah. Sabi sa inyo, mahirap tong preaching na to. Diba yung teaching ni Pastor R2, ni Pastor Amado Perez, mga kapatid, nung LM conference, before we have a promise. Tapos dahil may promise tayo, then we need to surrender. Tapos yung surrender will result into worship. Prerequisite ng worship yung surrender. Hindi ka nagwo-worship dahil tapos iiwasan mo yung surrender part. Hindi ka nagwo-worship tapos at the same time maninira, mga kapatid. Hindi ka magwo-worship ng ang taas ng napakataas ng pagkataas ng kamay, and yet napakatindi rin mag-criticize, mga kapatid. To the point na minsan hindi kinakaya ng mga leaders yung stress na nare-receive nila. Hallelujah. So where is the kindness, mga kapatid? We are so much advocate of speaking in tongues. How about taming your tongue? Pinapahiya natin ang Holy Spirit. Kung speak in tongues tayo ng speak in tongues, tapos hatid rin tayo ng hatid ng... Hindi kasalanan ng Holy Spirit yon, mga kapatid. Kasalanan natin yan. Hallelujah. Ang daming advocacies about speaking in tongues. Napakahalaga yung speaking in tongues. Yes, we celebrate pag may nagsispeak in tongues, but how about yung pag-tame ng mga dila natin, mga kapatid? Because the word kindness has become rare sa panahon na to. Dahil ang kabutihan, mga kapatid, ay para bang naging rare sa panahon na to. We say we love Jesus. Sinasabi natin mahal natin si Jesus, but we try to divide the body of Christ. Hallelujah, hallelujah. So if we want the true move of the Holy Ghost, mga kapatid, if we want the true move of God, then let's make the church a kinder church, mga kapatid. Then let's strive, mga kapatid, na yung fruit of the Spirit ay isa-isang makikita sa atin. You know why? Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, He is going to clean His church. He is going to rebuke His church. He is going to renew His church, mga kapatid. Hindi babalik si Jesus, mga kapatid, sa isang church na punong-puno ng mancha. He will come to a church, mga kapatid, a spotless bride, a spotless lamb, a bride that is full of glory.
Can I hear an amen, mga kapatid? Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon with a surrendered heart? Hallelujah. Isa sa mga strength ng Pentecostalism ay yung demonstration of the Holy Spirit. Yung ang tawag nito, gift of the Spirit. Talagang fanatic ang mga Pentecostals pag sinabing speaking in tongues. Hindi ko binababa yun, mga kapatid. In fact, I am very, very careful to even talk about it dahil pwede tayo magkasala against the Holy Spirit. And that is unforgivable sin. Pero minsan ang mga tao nako-confuse, yung mga sa sanglibutan nako-confuse sila. Pag nasa church tayo, hindi naiintindihan yung mga sinasabi natin sa altar. Pag nasa labas ng church, hindi rin nila maintindihan bakit gano'n ang sinasabi natin, mga kapatid. And it causes confusion. And sometimes, mga kapatid, ay tinitake nila yun not against us, not against you, but against God. That's the problem, mga kapatid. In-emphasize natin yung healing, kagalingan, yung signs and wonders and miracles. But where are the fruits of the Spirit, mga kapatid? Wala pa akong narinig sa mga conferences, how many of you have fruits of the Spirit? Wala pa akong narinig na ganun. Kasi kadalasan ng emphasis talaga, sino ang mga first time naka-receive ng Holy Spirit. That's great thing. Mas mabuti yun. Talagang pasalamatan natin ang Panginoon pag may napuspos ng banal na Espiritu. Pero sometimes yung mga mature na mga kapatid, nakaganon lang. Nakaganyan lang. Tapos at the same time, matindi rin magsalita against any leader, mga kapatid, against anyone, against their brother, against their sister, mga kapatid. So, sa pagbabalik ng Panginoon, more than the counting of the baptism of the Spirit, we also need to count the gift of the spirits and also the fruit of the Spirit. In one of the preaching din ni Pastor Perez, mga kapatid, nung nakarang general conference sa Bicol, sabi niya doon, we advocate the oneness of God. We champion the oneness of God. Pag sinabing oneness of God, talagang manggagaliit ang mga UPC. To the point na sa sobrang pag-defend nila ng oneness of God, they hate the Trinitarians. Kalooban ba ng Panginoon yun, mga kapatid? Kalooban ba ng Panginoon yun? So what if you have full understanding of the oneness of God, but you hate the Trinitarians, you hate those people who also strive to know God? Minsan sa Manalite, mga kapatid, na pag-preach ako napagbigay ako ng ganitong statement na sabi ko sa kanila at sasabihin ko rin sa inyo ngayon, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nagbabago. Ang nangyayari, nagiging mas kamukha lang tayo ni Kristo. Kasi pag sinabi mong nagbago ka, anong klaseng pagbabago? Baka nagbago pero parehas na makamundo. Baka nagbago lang ng bisyo. Baka nagbago lang ng parehong masamang ugali. But if you are going to look at the Bible, ang sinabi doon, we must be more like Christ, mga kapatid. Less of us, more like Him. Hindi sapat yung magbago ka lang, mga kapatid. Dapat mas nagiging kamukha natin si Jesus. Hallelujah! Kasi sa totoo lang, pag lahat tayo magiging kamukha ni Jesus, mga kapatid, wala ka na makikitang kapintasan sa iyong kapatid. Dahil pare-parehas na kayo, mga kapatid. Dahil si Jesus ang pinaka-role model natin at hindi kung sino man, mga kapatid. Hallelujah, God! Convict us today, Panginoon. Hallelujah! In fact, ang sinabi ng Panginoon, ang sinabi ng Biblia, from glory to glory to glory, none of us is glorious, mga kapatid. None of us is righteous. Only He is glorious. Only He is righteous. So let's try to be more like Christ.
Anyway, when we receive the Holy Spirit has given us the power, mga kapatid, to rebuke the worldly spirits. The Holy Spirit has given us the power to change from glory to glory. The Holy Spirit can tame our tongues, can change our mind, and can renew our heart. The Holy Spirit can give us that power. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tuloy ko yung kanina, we champion the oneness of God, but we also champion the division, the dividing of the church. Yan ang sinabi ng ating R2 nung nakaraang General Conference. And that is a kind rebuke. Pag ang rebuke, mga kapatid, ay galing sa leader, that is a kind rebuke. Pero kung ang rebuke ay galing na sa Lord, mga kapatid, mas mabigat yun. May sinabi si David eh. Sige, daanan natin mamaya yon yung sinabi ni David ngayon na sa Psalms chapter 141 verse 5. Let a righteous man strike me. It is kindness. Let him rebuke me. It is oil on my head. My head will not refuse it, yet my prayer is ever against the deeds of evildoers. Diba? Yun yung word na kindness sa Greek eh. Ando doon yung feeling na ayaw mo talaga, kinakasuklaman mo talaga yung mga pangit na gawa, yung mga makasalanang gawa. Pero sabi rin niya, hayaan nyo na i-correct ako ng isang matuwid na tao. It is kindness, yun ay kabutihan. It is moral excellence. So kung ang definition ng kindness, mga patid, ay may kasamang rebuke, may kasamang reminder sa atin, mga patid. Alam niyo, sabi ng Romans chapter 2, verse 4, mga patid. Kung familiar kayo sa verse na yan, Romans chapter 2, verse 4. God has been kind to you. He has been very patient, waiting for you to change. This is ERV. But you think nothing of His kindness. Maybe you don't understand that God is kind to you so that you will decide to change your lives. Sa KJV, sa King James Version, mga kapatid, ang sabi sa last verse, sa last part, it is the goodness of God that leads you to repentance. Sa International Standard Version, it is the kindness of God that leads you to repent. So yung pagiging mabuti, mga kapatid, sa Biblia, yung word na kindness sa Biblia, mga kapatid, it always involves correction. It always involves love. In fact, yung word na kindness sa Bible, sa biblical etymology, mga kapatid, it is the combination of correction and love. Na parang isang magulang, na mas mabuti pang ako ang magsaway sa'yo, magdisiplina sa'yo, kaysa sa ipahamak mo ang sarili mo. Sa biblical definition ng kindness, mga kapatid, it is a combination of love and correction. It is a combination, mga kapatid, ng moral excellence and demonstration of God's love. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as Christ, God, forgave you. Kasama yan sa definition ng kindness, mga kapatid. Ini-imitate natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa by demonstrating yung forgiveness, by demonstrating, mga kapatid, yung compassion to one another. But it also involves correction. It also involves, mga kapatid, yung pag-mold ng heart natin, mga kapatid, so that we will become more like Jesus and less of ourselves. Bawas-bawas yung sa sarili natin, mga kapatid, yung old nature natin, and more like Jesus, our God. Merong isang kwento dito, mga kapatid, ng isang lesbian na bago siya naging Christian, talagang siya ay, ang impression niya sa mga evangelical Christians,
Talagang sininggle out niya, evangelical Christians. Alam niyo mga evangelical Christians, kasama dyan ng mga Pentecostals. Kasi maraming klaseng Christians, merong Catholic Christians, may Protestant Christians, mga ano yun sila, mga medyo liberal yun, mga open-minded yung mga yun. Lutheran, Methodist, medyo open-minded. Pero sabi na itong, tawag na to, journalist by the name of Rosaria Butterfield, ang impression niya sa mga evangelical Christians, they were poor thinkers, judgmental, scornful, and afraid of diversity. Ulitin ko yung nag-impression niya, mga kapatid, sa mga evangelical Christians. Again, pag sinabing evangelical Christians, ito yung mga denominations na may mga music sa kanilang simba. Mga emphatic preachers, mga nag-emphasize ang healing, mga rowdy congregations, mga pag magpuri talagang sumisigaw. Kaya nga kabilang ang mga UPC doon. Kabilang ang mga Pentecostals doon. Ulitin ko yung impression niya sa mga evangelical Christians. They were poor thinkers, judgmental, scornful, and afraid of diversity. So, pinablish niya yung impression niya na yun. Kasi siya ay isang journalist. Tapos, lahat ng nare-receive niyang response, sinusort niya. Ito yung mga hate, ito yung mga open-minded, ito yung mga hindi niya matukoy kung ano pa. Pero mayroong isang pastor na sumulat sa kanya, mga kapatid, 2-page yung naging response na yun. Tapos, ang sabi niya, after niya mabasa yung letter na yun ng isang pastor, ang sabi niya, it was the kindest letter of opposition that I have ever received. Yun daw yung pinaka-kindest, pinaka-kind na opposition na na-receive niya. At sinabi niya doon, dahil doon, hindi ko makategorize kung ito bang letter to ay hate o ito ay love or response. Kaya sabi niya, doon sa loob ng 7 araw, yung letter na yon ay nakalapag lang sa kanyang mesa, mga kapatid. So hanggang sa dumating yung ika-7 araw na nagkaroon siya ng burden, kinontak niya yung pastor na yon, mga kapatid, at naging kaibigan niya yung pastor na yon. At sabi niya, yung bagay na yon, nagkaroon kami ng friendship na hindi niya man ako masyadong kinundem, pero in a kind words, binigay niya sa akin kung ano yung magiging consequences pag magpatuloy ako sa ganito based on what the Word of God says. And then dahil doon sa kind words na yun, dahil doon sa kind friendship na yun, mga kapatid, dahil doon sa offer ng friendship ng pastor na yun at saka ng pastor's wife na yun, mga kapatid, ay naging Christian siya at naging Christian writer siya ng maraming mga libro talking about kindness. What made her win? Ano ang nag-win sa kanya para madala sa church, mga kapatid, is not the opposition. Ang nag-win sa kanya, mga kapatid, is the kindness. Yun ang nagdala sa kanya, mga kapatid. At doon niya na-realize na meron palang mga Kristiyano na open, na kahit na i-oppose nila ako, nakaramdam ako ng pag-ibig galing sa kanila. Kahit na i-correct nila ako, naramdaman ko dahil mahal nila ang aking kaluluwa at gusto lang nila akong maligtas. Hallelujah. In Proverbs chapter 21, verse 21, ang sabi doon, whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. Sino man daw ang nagpupursue ng righteousness, mga kapatid, and love. In the other version, kindness ang nakalagay. You will have life, you will have righteousness, and you will have honor sa ating Panginoon. Hallelujah. Can I also read Titus chapter 3, verse 4? But when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness that we have done, but according to His mercy that save us. Ano ang basis ng kindness, mga kapatid? Ang pag-ibig ng Diyos at saka ang kabutihan, mga kapatid, hindi ayon sa sarili nating kabutihan, hindi ayon sa sarili nating kaayusan, katuwiran, mga kapatid, but it is according to His mercy that save us through the washing and generation and the renewing of the Holy Spirit.
Holy Spirit pa rin. And because of that, mga kapatid, we have the renewing of the mind. We have the renewing of the heart. And that is the basis of kindness, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. I'd like to come in a conclusion, mga kapatid. We are starting to see the prophecies unfold. Nagsisimulaan na nating nakikita ng napakabilis na pangyayari na unti-unting nag-unfold ang propesiya. Nakikita natin ngayon sabay-sabay yung paglindol, sabay-sabay yung mga bulkan na pumuputok, mga kapatid. And actually 10 days ago or 11 days ago, merong isang prophet sa Amerika na nagsabi na ito na yung mga susunod na mangyayari. Yung pagbuhay ng Ring of Fire, Pacific Ring of Fire. And then in just few days, mga kapatid, sunod-sunod na nangyari yun. Sunod-sunod yung paggalaw ng mga ilalim ng lupa, mga kapatid. Dahil kasama yun sa huling mga araw, senyales sa mga huling araw. And we start to see yung building ng temple sa tabernacle, mga kapatid, sa Israel, sa Jerusalem. They start to gather yung mga resources na kailangan para sa building ng third temple. At nakikita na rin natin, mga kapatid, yung naka-ready na rin yung tinatawag na red heifer, yung pulang baka na ginagamit nila para i-sanctify ang templo, mga kapatid. And pag nangyari yan, pag natuloy yan, it is going to be the 7th instance in the Bible times. At sinasabi, naniniwala ang maraming mga scholars na yung pampito, mga kapatid, will happen on the middle of the tribulation. Doon i-offer, doon kakatayin yung pulang baka na yan. At the same time, mga kapatid, ay i-defile ni Antichrist ang Jerusalem. Babaliin niya yung pangako niya. We are losing out of time. We are running out of time, mga kapatid. Let us begin to check ourselves how kind we are. Let us begin to count the fruit of the Spirit in us. Simulan na nating bilangin at i-assess ang ating mga sarili, mga kapatid. How many people that we have won through kindness? Can we make the church a kinder church? And then let's extend it, mga kapatid, sa mga kapatiran sa labas. I know na expose kayo, mga kapatid, sa mga conferences at minsan kakaroon kayo ng culture shock. Bakit ganun sa ibang churches? Pero kung hindi nila kayang gawin, mga kapatid, simulan natin sa ating sarili. Let's make the church a kinder church. Let's make the organization a kinder church, mga kapatid. Hallelujah! Because we don't know kung ano ang reason bakit nandirito ang kapatid natin, mga kapatid. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya makarating lamang sa church, mga kapatid. Hindi mo alam kung ano ang bigat at dami ng problema at prayer request, mga kapatid, na naghatid sa kanya sa loob ng church. At ang kailangan lang niya ay makaluhod sa altar at mapuspos ng banal na spirito, mga kapatid. Sometimes, minsan nananalangin tayo, Lord, renew us. Lord, refresh us. Pero sa totoo lang, mga kapatid, dapat yung kindness ay hindi lamang sa Panginoon nagmumula. Dapat sa bawat isa sa atin, mga kapatid, umaapaw siya. And before we begin, before we come to the altar, if any of you have offended from me, mga kapatid, I ask for forgiveness. Umihingi ako ng tawad. Tao din ako, mga kapatid. And I need correction sa ating Panginoon. If we need a clear voice from God, we must have a clean heart and a clean mind and a clean hands. If we need a clear voice from God, we need cleanliness, mga kapatid, sa ating soul, sa ating mind. Let's give it to God. Let's surrender it to God. Because Jesus is coming to a church that is without spot, that is without blemish. If we have this kind of preaching this morning, mga kapatid, dahil gusto kong lahat tayo ay ahap sa Panginoon, na wala tayong nawalang reward, mga kapatid. Walang makikita ang Diyos sa pagkakamali sa atin. At tayo ay aharap sa Panginoon na ready. Lord, I am ready, Lord.
Let the words of my mouth be acceptable in your sight. Hallelujah. I invite everyone in this altar. I invite everyone in this altar, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Sabi sa 2 Peter, add to your faith, virtue. Add to virtue, knowledge. Add to knowledge, self-control. Add to self-control, perseverance. To perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. For if these things are yours and abound, you will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. If we need to be, if gusto natin maging fruitful sa ating Panginoon, mga kapatid, let's apply this knowledge. Let's apply this virtue. Let's apply this self-control, this perseverance, this godliness, this brotherly kindness, and this love in us. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we need you today, Panginoon. We need you today. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We need the power of the Holy Spirit, mga kapatid. We need the renewing of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah ka mga kapatid. Lalapit tayo na may pagpapakumbaba sa ating Panginoon sa oras ito. We need God, but we also need one another, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.
Come on, mga kapatid, taas natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Hallelujah! 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 It is the kindness of God na pinalahanan tayo sa umagang ito to lead us to repentance once again. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Ang kabutihan, mga kapatid, ang kindness ay hindi tolerance. Hindi porque mabait ay hindi na magsasaway, hindi na masasaway. Kindness is truth in love. That is kindness. How to deliver the truth. Yung rebuke ay binalutan ng pag-ibig. Yung masakit na saway, nakabalot ng pag-ibig, mga kapatid. Yun yung objective, yun yung kindness. It is like, kumbaga, sabi nga nila doon, parang sandwich criticism. Yun ang professional term. Pero sa Christian, sa Christ-like, mga kapatid, principles, it is the truth in love. Sasaway ka, yes, magsasaway ka. Masakit ang saway, yes, masakit. Pero binalutan ito ng pag-ibig. Amen. We present the truth. Pag magpatuloy ka sa ganyang lifestyle, ito ang mangyayari sa'yo. Mapapahamak ka. Eventually, ang dulo niya na impyerno.
tapos babalutan mo ng pag-ibig. Pero sinasabi ko sa iyo, kaya ako sinasabi sa iyo to, kasi gusto kong maligtas ka at hindi ka mapahamak. Yung pag-deliver ng truth, mga kapatid, ay nakabalot ng pag-ibig at pag-ibig ng Diyos. Ganon din naman ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. It values the moral matter. It values righteousness. Kindness leads to righteousness. Biblical standard, kindness leads to righteousness. So let's make our church, mga kapatid, a kinder church. Doesn't mean hindi na tayo masasaway. Pero masasaway tayo, but it leads us to righteousness. It leads us to a transformative journey. Tina-transform tayo from glory to glory to glory to glory. At tayo ay mas nagiging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. And sometimes the prerequisite to miracle is a healing to the soul. Sometimes yun ang prerequisite bago gagawa ang Diyos ng mga milagro, ng healing, ng kung ano-ano pang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Minsan ang ina-address muna ng Diyos is yung healing to the soul. Amen. At doon natin mararanasan yung mga kaya pang gawin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon one more time. We praise you, Jesus. Hallelujah. Let us pray, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for the message that you have said, that we have read. Ang iyong mensahe, Panginoon, ay mahalaga sa bawat isa sa amin. Mahalaga sa amin, Panginoon. At ito po, Lord, ay makakatulong sa amin, Lord. I pray that you will continue to mold us, to transform us, to be more like you and less of us, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, to every struggle that we have, to every area that we need to be changed, Lord. And I pray na you will continue to mold us. Alisin mo, Lord, ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Kapatuloy mo kaming baguhin, Panginoon, na mas lalo magiging kamukha mo upang sa araw ng iyong pagbabalik, Panginoon, kami ay makakasama. At sa araw ng pagbabalik mo, Panginoon, hindi mawawala ang reward na inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Help this church, Panginoon, to be an agent of kindness. Help every one of us. Help this church, Lord, to be a kinder church, Lord. Not just within, much more sa labas, Panginoon. Much more when we extend it sa mga kapatid namin, Lord. Outside our local church, Lord. Maraming salamat, Lord, that you have made this church on what it is according to your will. Malaki na ang pinagbago, Lord. Malaki na ang pinagdaanan. Marami na ang pinagdaanan, Lord. But you continue to change us. You continue to mold us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray sa aming samantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magpala sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng mga pangangailangan ng iyong mga anak sa linggong ito, Lord. Mga pangangailangang pambayad ng mga bills, pagkain, Panginoon, ano pang mga pinaghihirapan ng iyong mga anak, Panginoon, ikaw ang source ng aming provision. I pray that you will give us your favor in everything that we do according to your will, Lord. And sa mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban, then give us direction, Panginoon. And inform us, sabihin mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay na hindi mo kalooban upang kami, Lord, ay maingatan mo. Hallelujah. I pray that you will continue to give us power and the strength to do what you want us to do, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga kapatiran namin na nangailangan ng kagalingan, pagalingin mo, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga anak, Lord, lalo na sa panahon na ito. Ilayo mo, Lord, sa anumang baha, sa anumang mga disgrasya, Panginoon. Hindi lamang po ang bawat isa sa amin, isama mo na rin po, Lord, ang mga mahal namin sa buhay at aming mga ari-arian, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang katapatan ng iyong mga
Sa oras ito, we give you all the glory and all the praises and honor. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you, mga kapatid.